This video is for interview and ginawa ko siyang video since hindi ako pwede sa face-to-face interview. So this video aim to understand the diversity for religion if nakakaranas ba sila ng discrimination or misunderstanding. So about sa aming religion, actually hindi po siya religion, it's congregation pagkipag-ugnayan or relationship mo sa mahal na Panginoon, yun yung sa amin. And yung unang tanong, nakakaranas ka ba ng diskriminasyon sa paaralan dahil sa iyong relihiyon or belief, at anong klaseng diskriminasyon na ito? Yes, nakakaranas po ako ng diskriminasyon patungkol sa aking paniniwala. And isa po dito yung aking physical appearance sa mahaba yung buhok and yung mahaba rin yung pananamit. Yun. Pangalawang tanong, ano ang nararamdaman mo kapag nangyari ito sa'yo? Of course, nalulungkot ako and nahiya rin na makisalamuha sa aking mga kaklase. May time na kapag PE namin, since ako lang yung nakapalda, may time na nahiya ako makisama sa kanila. Pero kapag nangyari yun, ang laging iniisip ko na lamang ay itong verse na ito na sinasabi dito sa Matthew chapter 5 verse 10, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, iniisip ko na lamang noon na ayos lang na i-discriminate ako dahil sinusunod ko ang kalooban ng mahal na Panginoon. And nakalagay din dito sa Bible about sa pananamit ng mahaba, sabi dito, or pananamit ng palda ng mga babae. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 22 verse 5, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. So sinasabi dito na babae daw ay nararapat manamit ng nasa kabanalan, which is yung pananamit ng nakapalda, since ang palda ay naukol sa pananamit ng babae. And sa pagiging mahaba naman yung buhok, sinasabi dito sa verse na 1 Corinthians chapter 11 verse 15. But if a woman have a long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. So, iniisip ko dati na mahaba yung buhok ko kasi ang nakasulat sa Bible na yung buhok daw natin is a cover para sa atin. Yun. And sa pangatlong tanong naman, ano ang masasabi at mensahe mo sa mga taong nang-discriminate ng iba dahil sa religion nila? So, ang masasabi ko lamang sa kanila ay kailangan natin unawain ang paniniwala ng isa't isa. So, hindi natin masasabi na ganito yung paniniwala ko, dapat ganun din yung sa kanila. Ang magandang gawin natin ay unawain natin since iba-iba nga yung paniniwala natin. And isa pa rito na kailangan huwag natin basta-bastang sabihin yung iba dahil maaaring mag-cause iyon ng depression sa kanila. Maaaring kapag sinabihan mo sila, baka yung confidence nila mag-low kasi nga 'di ba? May mga taong kapag nadi-discriminate sila, may time na nahihiya na silang makisalamuha talaga. So, maiging unawain natin or magtanong tayo sa kanila kung bakit ganun yung paniniwala nila para maunawaan din natin kung ano yung kung bakit ganun yung paniniwala nila sa about sa religion nila or about sa congregation nila. And pangatlong tanong naman, sa iyong palagay, paano ito masusolusyonan o maiiwasan? Sa aking palagay, masusolusyonan ito sa pamamagitan ng pag-aaral or pag-alam natin sa paniniwala ng iba. And isa rito yung pagkakaroon ng seminar or yung pagdi-discuss about sa kung ano yung paniniwala ng Catholic, kasi nga 'di ba? Iba yung paniniwala ng Catholic sa paniniwala ng mga born again, at iba din yun sa paniniwala ng INC. May mga
yung iba naniniwala sa ganito, yung iba hindi nila pinaniwalaan yon. So, maigi na alamin natin para magkaroon tayo ng, or maging aware tayo. Yun. And, mahalagang, mahalagang alamin natin kung tama ba na i-discriminate natin sila kasi nga, di ba, sabi nila magkaunawaan tayo para hindi yun mag-cause ng pagkikipagtunggali sa iba. So, yun lang. Unawain natin yung belief ng iba para unawain din nila yung paniniwala nila sa'yo. Paniniwala nila or yung paniniwala mo sa religion mo para magkaunawaan. Ganon. Yun lamang.